Himay tayo ng gulay. Ito yung ginagawa ko sa araw-araw. Tuwing mga 3:30 to 4 p.m. Himay-himay siya ng mga gulay na lulutuin. Prepare ng lulutuin. Ito, ang tigas nito. Yan, oh. Matigas. Matataba ito gulay nito. Yan, pagka medyo malambot ginagawa, sinasama ko siya yung medyo hindi siya matigas na katawan ng gulay. Ayan, ganito siya. Yun, kalimutan ko yung tawag dito, kung anong tawag dito. Kasi mamaya dito nakakain sila amo. Kahapon kasi hindi dito kumain. Doon sa labas sila mag-anak. Ayan. Kaya, matatabang gulay, nakalimutan ang pangalan. Ayan. Pagkat ikaw lamang sa nakakainis pagka ganitong oras. Yes, hindi na ako nag-iis ng lulutuin ko kasi kung ano na lang nasa loob ng rep, yun na lang ang aking niluluto. Ang aking hinahanda sa hapon. Buti nila hindi mareklamo yung amo. Mag-inarte sila kung ano laman ng rep nila. Yan. Saka yun ang niluluto kasi ito naman ang binibili nila eh. Hindi naman maselan sa luto. Basta ang ginagawa ko minsan, diskarte lang sa pagluluto. Hindi siya maarte. Kahit sa karne, paulit-ulit, wala naman mareklamo. At sila magre-reklamo, wala naman silang binilang masarap, diba? Minsan, hindi dito nakain si madam kasi minsan siguro naumay na sa pagkain. Hindi naman kasi nabili ng ibang mas masarap na pagkain. Kaya doon na siya doon sa bahay nila. Kasi sila mag-anak. Yung amo ko na lalaki may trabaho. Tapos si madam may trabaho din. Yung tatlong anak niya, yung panganay 16, yung sumunod 15, ang bunso 8, 8 taon. Kaya tuwing hapon dito sila nakain. Kasi wala na silang time magluto. Yun lang ang basta ganun lang araw-araw kong routine. Tuwing hapon, nagpe-prepare ako ng lulutuin para kasama sila sa pagluluto, kasama sa dinner namin. Yun lang. Sige na nga guys, mag-ano na ako. Ito lang, masyado kong daming daldal, diba? Sige, bye guys.